At ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa ating balitang ito kay XRP kung saan ay ayon po sa isang analyst, sabi niya ay March is the month for XRP. Believe it or not. Ayan, naniniwala ba kayo sa March Madness? Dahil ayon po sa mga top analyst, ang Marso 2026 ang itinakdang buwan para kay XRP. Matapos po ang mahabang panahon ng pag-consolidate, mukhang handa na ang token na basagin ang pader na pumipigil dito. Isang believe it or not scenario ang paparating. Ngayon ay tignan po natin dito ang weekly chart na ibinahagi ni XRP Captain. Yan. Ayon po sa kanya, si XRP ay kasalukuyang sumasayad sa lower boundary ng isang descending channel. Ang presyo na nasa paligid ng $1.39 ay nagpapakita na po na ang mga buyers ay pilit na itinatali ang presyo para hindi na bumagsak pa. Kahit anong pilit ng mga sellers na itulak ito pababa ng $1.35, hindi nila magawa. Ibig sabihin, may nagaganap na massive accumulation. Tahimik na nag-iipon po ang mga whales bago ang inaasahang rebound ngayon pong Marso. Ngayon ay ano nga ba ang kailangang mangyari? Simple lamang po mga ka-crypto. Kailangang basagin ni XRP ang resistance sa $1.95. Ito po kasi ang harang na 2 buwan nang pumipigil sa mga rallies. Kapag ang weekly candle ay nagsara sa itaas ng level na ito, bukas na po ang pinto para sa mga higher targets. Ang mga mahahabang wicks sa ilalim ng mga candle ay sinyalis na gutom ang market kay XRP tuwing bumababa ang presyo. Ngayon ay handa na ba ang trajectory na magbago mula sa downward patungong upward? Ngayon ay ito po ang mas nakakasyak na balita. Hindi lamang po si XRP Captain ang bullish. Ayon naman kay Crypto Bull, may timelines po siyang nakikita. Sinasabi niyang pwedeng umabot sa XRP sa $4 pagdating po ng March 2 at posibleng lumipad hanggang $9 pagsapit ng March 11. Mukhang suntok sa buwan para sa iba, pero ang technical patterns ay nag-a-align po sa ganitong klasing momentum. Kapag nabasag po ang upper resistance ng channel, asahan po ang isang bagong all-time high na yayanig sa buong crypto space. Ayan, masasabi ko po rito ay March is officially the month for XRP ayon po sa charts. Handa na ba ang mga wallet ninyo o magmamasid na lang kayo sa gilid? Tandaan, ang accumulation stage ay laging sinusundan ng acceleration. Yan, Marso. Yan, Marso na sa susunod na linggo. Kaya, ready na ba kayo? At ayan, ang sabi naman sa balitang ito ay XRP open interest is rising. Here's what will happen to price if history repeats. Ayan, bago sumigaw ang market, bumubulong muna ito ng mga sinyales. At ngayon pong February 2026, may isang signal na hindi dapat balewalain ng kahit sinong holder. At yan po ay ang tinatawag na open interest. Sa kasaysayan po ng XRP, kapag ang metric na ito ay tumataas, madalas na sumusunod ang presyo sa isang matinding rally. Ngayon ay ano nga ba itong open interest o OI? Hindi ito gaya ng simpleng trading volume. Ang OI ay ang kabuuang bilang ng mga aktibong futures at options contracts. Ibig sabihin ito ang sukatan o metric
kung gaano karaming pera at commitment ang itinataya ng mga traders sa susunod na galaw ni XRP. Hindi po ito laro-laro lang. Kapag tumataas po ang OI, ibig sabihin ay dumarami ang mga naniniwala na may malaking galaw na parating. Ayon po sa analyst dito na si Chad Steingraber, ang kasalukuyang chart ni XRP ay nagpapakita ng isang tight correlation sa pagitan po ng OI at ng mga nakaraang price surges. Ito po ang nakaka-excite na data. Kasalukuyang nasa $2.33 billion ang open interest ni XRP habang ang presyo ay naglalaro sa $1.43. Ngayon ay bakit po ba ito mahalaga? Mahalaga po ito dahil ang level na ito ay kapareho ng sitwasyon noong huling bahagi ng 2024 bago naganap ang isa sa pinakamalakas na rally ni XRP sa kasaysayan. Kung uulitin po ng kasaysayan ang sarili nito, ang kasalukuyang pag-akyat ng OI o open interest ay pundasyon para sa isang bullish leg na posibleng magdala sa atin sa bagong all-time highs or bagong heights. Para po sa mga traders, ang open interest ay isang anticipatory signal. Ibig pong sabihin, bago pa man pumutok ang presyo, makikita na po sa OI o open interest kung nag-iipon na ng position ang mga institution at saka retail traders. Ngayon, kapag nagsama po ang tumataas na OI, positibong macro conditions at ang lumalaking institutional adoption, para kang nagdagdag ng gasolina sa apoy. Ang momentum na nabubuo ngayon ay isa sa pinakabinabantayan sa buong crypto market ngayon pong taong 2026. Ngayon ang masasabi ko po rito ay walang indicator na nakakasiguro ng 100%. Pero ang data ni XRP ay malinaw. Ang kasaysayan ay handa ng umulit. Habang patuloy na umaakyat po ang open interest, mukhang ang susunod na bullish wave ay abot kamay na. Handa ka na ba sa posibleng pag-roar nitong si XRP? At ayan ang sabi naman sa balitang ito. Analyst says next 3 months will be incredibly bullish for XRP and here's why. Ayan, handa na ba kayo sa posibleng pinakamalaking 3 buwan sa kasaysayan ng XRP? Ngayon pong February 2026, isang matinding analysis ang lumabas. Tapos na raw ang 6 na taong paghihintay. Ang incredibly bullish phase ng XRP ay nagsisimula na. Mula pa noong 2018 peak na halos $4 or almost $4, si XRP ay natrap sa isang dambuhalang descending triangle. 6 na taon itong nag-ipon ng enerhiya, parang spring na lalong pinipiga. Akala po ng marami ay wala ng pag-asa, pero sa technical analysis, habang mas matagal ang compression, mas malakas ang magiging explosion. At ayon po sa analyst na si Crypto Bull, ang 6 na taong cycle na ito ay opisyal nang nabasag. Ito po ang pinaka-importanting part. Hindi lang tayo nag-breakout. Nagkaroon din tayo ng textbook retest ngayon pong February 2026. Ang dating matigas na resistance ay isa na ngayong matibay na support. Sa madaling salita, binalikan ng presyo ang pinto para tignan kung matibay ba ito. At ang sagot ay oo. Kapag ang monthly time frame ang nagpakita ng ganitong pattern, hindi ito tsamba.
Ito ay senyales ng structural shift sa market. Ngayon ay bakit susunod na 3 buwan ang target? Dahil ang volatility ay karaniwang sumasabog pagkatapos po ng ganitong katagal na consolidation. Ang RSI o Relative Strength Index ay may malawak pa na espasyo o space bago maging overbought. Habang stable po si Bitcoin sa itaas, ang capital rotation ay posibleng pumasok ng dagsa kay XRP. Dahil sa global recognition at exchange accessibility nito, handang-handa na ang entablado para sa isang sustained upward momentum. Ngayon ang masasabi ko po tungkol dito ay ang chart ay hindi na lang nagpapakita ng pag-asa, kundi confirmation. Ang susunod na quarter ang siyang magdidikta kung ang breakout na ito ay magiging simula ng bagong all-time high. Kaya ready na ba ang mga wallet ninyo? At ayan, sabi naman ni Time Traveler dito, XRP will reach global volume prices. Ayan, isipin po ninyo itong mga kakripto. Paano kung ang gamit mong bank app ngayon ay tumatakbo na pala sa XRP nang hindi mo alam? Ngayon pong February 2026, yan, isang time traveler ang nag-reveal ng isang silent revolution. Ang mga bangko daw ay hindi na mag-a-announce. Dahan-dahan na nilang nilulunok ang teknolohiya ng XRPL. Ayan, ayon po sa report, ang adoption ng mga bangko ay posibleng invisible o hindi nakikita. Hindi na kailangan ng public announcement na magpapagulo sa market. At ang tanong ay bakit? Para maiwasan ang disruption habang dahang-dahang ina-upgrade ang payment networks. Ibig sabihin habang ang marami ay naghihintay po ng news, si XRP ay nagiging critical infrastructure na pala sa background. Nakakatawang isipin na ang mga tao ay nagpapadala ng pera as usual. Pero ang totoo, si XRP na ang nagsisettle nito sa loob lang ng ilang segundo. Kaya goodbye, lumang sistema. Ngayon ay bakit ba baliw na baliw ang mga institution sa XRPL? Simple lamang po mga kakripto. Trilyong-trilyong dolyar ang kasalukuyang nakalak sa mga pre-funded accounts ng mga bangko. Sa tulong po ng XRP, mapapalaya ang capital na ito. Ang global volume price na sinasabi po ng time traveler ay hindi lang galing sa hype o speculation, kundi sa tunay na transactional demand. Kapag ang trilyong cross-border payments ay dumaan na sa XRPL, ang demand po sa token ay hindi na mapipigilan. Ito po ang tinatawag na utility-driven price action. Para po sa mga holders, ang tahimik na integration na ito ay isang malaking advantage. Habang abala ang mainstream media sa ibang distractions, ang XRP Ledger ay dahang-dahang kinakain ang market share ng global finance. Para po itong pagbili ng shares sa internet, bago pa man malaman ng lahat kung ano ang Google. Ang mga position ng maaga, yan, ang mga nakaposition po ng maaga bago ang full-scale institutional adoption ang siyang makikinabang sa liquidity at valuation growth na paparating. Kaya yan ang masasabi ko po tungkol dito ay ang future ng payments ay hindi po maingay. Ito ay mabilis, mura at higit po sa lahat ay seamless.
Ang pag-akyat po ng XRP sa global volume prices ay posibleng mangyari behind the scenes habang ang lahat ay abala sa kanilang daily routine. Kaya handa ka na ba sa silent revolution na ito? Ayan, sabi naman sa balitang ito, XRP test historical pain zone. Here's what traders need to know. Ayan, nakaabang ba kayo sa breakout? Pero bago po ang langit, kailangan munang dumaan sa tinatawag na pain zone. Yan, ngayon pong February 2026, sa XRP ay kasalukuyang tinitest ang isang historical level na pwedeng magpabagsak o magpaangat sa ating lahat. Kaya alamin po natin ang mahalagang 44 EMA. Ayan, ano nga ba itong 44 period exponential moving average o 44 EMA sa monthly chart? Ayon po kay Egra Crypto, ito po ang pivot point ni XRP. Sa presyong $1.37, nakapatak tayo sa linya na historically ay nagdidesisyon kung oras na ba ng capitulation o pagsuko. O baka naman itutuloy na ang pag-akyat. Para po itong exam sa school. Kapag bumagsak ka sa level na ito, siguradong mahabang remedial ang kailangan ng market structure natin. Ngayon ay pag-usapan po natin ang tatlong posibleng mangyari. Una ay ang flush scenario. Kung sa XRP ay magsasara po sa ilalim ng 44 EMA ngayong buwan, posibleng magkaroon po ng liquidity hunt. Ibig sabihin baka makita nating bumalik ang presyo sa 0.65 hanggang 0.85. Ayan, dito po sa chart, yung 44 EMA na yan, ay yan po yung kulay violet. Yan, o kulay ube. Masakit pong pakinggan. Pero ito po ang final capitulation zone bago ang susunod na malaking cycle. Kaya wag pong magpapanik. Structure over emotion po tayo dapat dito. Ayan, pangalawa. Kung kumapit po ang 44 EMA, pwede tayong magkaroon ng relief bounce hanggang sa $2.20. Pero babala, pwede pong maging bull trap lang ito. Para masabing tuloy na ang rally sa bagong all-time high, kailangan pong mabasag ang $2.20 to $2.30 zone. Sabi nga ni Egrag dito, habang hindi po nababasag ang resistance na yan, ang outlook ay nananatiling neutral to bearish sa short term. Kahit na ang long-term macro trend ay Valhalla pa rin ang kanyang punta. Yan, masasabi ko po rito ay ang susunod na mga linggo ang siyang magdidikta ng direksyon ng XRP para sa mga susunod na buwan. Babagsak ba sa pain zone o lilipat na patungong Valhalla? Bantayan po natin ang monthly close dahil ang chart ang siyang nagsasabi ng totoo, hindi po ang hype. Ayan, sabi naman sa balitang ito ay SBI Ripple Asia just made major XRP ledger confirmation. Ayan, mainit-init pa ang balitang ito. Kung akala po ninyo ay puro speculation lamang ang adoption ng XRP, naglabas na ng official report ang SBI Ripple Asia. Ang global finance ay muli pong itinatayo at hulaan po ninyo kung ano ang pundasyon. Yan po ay walang iba kundi ang XRP ledger. Ayan, diretso na po tayo sa detalye. Kinumpirma ng SBI Ripple Asia na kasalukuyan ng ipinapatupad ang XRP ledger sa napakaraming financial institutions. Hindi na lang ito pilot testing. Ito ay active
technical support na base po sa regulatory compliance. Sa madaling salita, pasok na sa batas at ready na sa bakbakan ang sistema. Habang ang iba ay nag-aalinlangan pa, ang mga higante sa Japan at Asia ay abala na sa pag-roll out ng blockchain infrastructure na ito. Ngayon ay bakit nga ba ito big deal? Yan, big deal ito dahil ang SBI Ripple Asia, katuwang ang Asia Web 3 Alliance Japan, ay sinisiguro na ang bawat bangko ay may tamang payment rails at compliance tools. Ginagawa nilang kasing bilis ng pag-send ng chat ang cross-border transactions habang sumusunod sa mahigpit na local regulations. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ang mga lumang framework ng mga bangko ay pinapalitan na ng scalable solutions. Sabi nga ng analyst na si X-Finance Bull dito, binibili natin ito sa ganitong presyo habang ang global finance ay muling itinatayo sa ibabaw nito. At heto po ang nakaka-interest or interesting na bahagi. Habang dumadami po ang bangko na gumagamit ng ledger, mas lumalaki po ang demand kay XRP. At kung ang mga institution na kapag ang mga institution na ang gumagamit, hindi lamang po barya-barya ang usapan. Ang available supply ng XRP sa mga exchanges ay posibleng mag-tighten o kumonte dahil po sa tindi ng institutional participation. Kaya naman ang tingin ng marami, ang presyo ngayon ay early stage pa lang sa adoption cycle. Para po tayong bumibili ng lupa sa gitna ng syudad bago pa itayo ang mga skyscrapers. Ayan, ang masasabi ko po rito ay ang XRP Ledger ay hindi na lamang po pangarap. Ito na po ang backbone ng modern payment solutions. Sa bilis po ng implementasyon ng SBI, mukhang malapit na nating makita ang bunga ng mahabang paghihintay. Handa ka na ba sa full-scale adoption? Yan, sabi naman sa ating balitang ito, average amount of XRP per wallet revealed. Yan, naitanong nyo na ba kung nasaan kayo sa mundo ng XRP? Ngayon pong February 2026, lumabas po ang pinakabagong data mula po kay XRP Avenger na nagpapakita kung gaano karami ang laman ng bawat wallet. Kaya spoiler alert, ang average na holder ay mas malaki ang hawak kaysa sa iniisip po ninyo. Ayan, simulan po natin sa mga dambuhala. Mayroon lang 8 wallet sa buong mundo na may hawak na mahigit 1 billion XRP bawat isa. Kung pagsasamahin ang mga ito kasama ang iba pang top wallets, nasa 95 accounts lang ang may hawak ng mahigit kalahati ng lahat ng XRP na nasa sirkulasyon. Kahit decentralized po ang network, kitang-kita na ang mga whales ang tunay na nagpapatakbo ng liquidity. Sila po yung mga tipong kapag nag-transfer, buong crypto market ang napapalingon. Pero huwag po nating maliitin ang mga small wallets. Ang mga wallets na may 100,000 hanggang 500,000 XRP ay umaabot sa 30,000 accounts. Sila po ang bumubuo ng retail army na patuloy na nakikipaglaban para sa pwesto sa isang space na dominated ng mga institution. At heto po ang nakakagulat. Ang mga very small wallets o yung mga 20 hanggang 500 XRP, sila po ang pinakamarami sa bilang. Umaabot po sa 2.5 million wallets. Pero sa kabila po ng kanilang dami,
wala pang 1% ng total supply ang kanilang hawak. So, ano ang average balance ng isang XRP holder ngayon? Base po sa data, ang average holder ay mayroong 14,400 XRP. Mas mataas ito sa dating payo ng mga experts na 1,000 XRP lang ang i-hold. Ibig sabihin, mas maraming tao ang seryosong nag-a-accumulate po ngayon. Kung may 14,400 XRP ka, congrats! Ikaw ang mukha ng average investor ngayong taong 2026. Ngayon, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang data na ito ay patunay na kahit may mga dambuhalang whales, ang XRP ecosystem ay nananatiling matatag dahil sa lawak ng retail participation. Ikaw, saang bracket ka nabibilang? Sa whales, sa average, o sa nagsisimula pa lang? At ayan, sabi naman sa balitang ito, Ripple CEO's profound statement on XRP and instant settlement. Sabi nila, time is money. Pero sa mundo ng banking, ang bagal ng oras. Ngayong February 2026, muling naging maingay po ang pahayag ni Ripple CEO Brad Garlinghouse. Tapos na raw ang panahon ng 24-hour transfers dahil kay XRP. Handa ng settles. Yan, handa na po ang settlement, ang transactions sa loob lang ng 3 segundo. Yan po siya, si Ginoong Garlinghouse. Pinaliwanag po niya ang malaking problema sa lumang sistema. Yan po ang correspondent banking. Isipin po ninyo, ang mga bangko kailangan pang mag-imbak ng sandamakmak na pera sa mga foreign accounts para lang makapag-transfer. Tulog ang kapital at ang mahal ng gastos. Ngayon ay dito po pumapasok sa XRP. Sa halip na matulog po ang pera sa ibang bansa, gagamitin ng mga bangko sa XRP bilang on-demand liquidity or ODL. Isang iglap lang ang USD to XRP, then XRP to British Pound, settled na po agad. Wala nang dormant balances, wala nang sayang na pera. Direkta pong kinumpirma ni Garlinghouse si XRP sa Bitcoin pagdating po sa bilis. Habang si Bitcoin ay umaabot ng 12 minutos para sa isang transaction, sa XRP naman, 3 segundo lang. Tapos na ang usapan. Kaya naman sabi po ng Ripple CEO, pagdating sa enterprise level payment systems at scalability, si XRP ang hari. Hindi na kailangang intindihin ng customer kung paano po gumagana ang background process. Ang mahalaga, mabilis at mura ang padala. Kahit marami pang FUD o pag-aalinlangan sa crypto market, binigyang diin ni Garlinghouse na mas marami silang activity ngayon kaysa noon. Ang paggamit po kay XRP para sa global liquidity ay hindi na lang drawing. Ito ay nangyayari na sa totoong buhay. Yan, seryoso po mga kakripto. Habang ang iba ay nagtatalo po sa presyo, ang Ripple po ay busy sa pag-solve ng tangible problems ng mga financial institutions. Ngayon, ang masasabi ko po tungkol dito ay si XRP ang bridge asset na magdudugtong sa watak-watak na financial system. Mula sa oras patungong segundo, ang settlement revolution ay narito na. Kaya handa ka na ba sa instant future ni XRP?
At ayan mga ka-crypto, panghuling balita na po natin ito sa video na ito. Sabi rito, XRP decision time. Dark Defender says, get ready for volatility and here's why. Ayan, ang XRP market ay nasa isang critical inflection point po ngayon. Kung napapansin po ninyo na parang ang sikip ng galaw ng presyo, hindi po kayo namamalikmata. Ayon po sa analyst na si Dark Defender, tapos na ang oras ng paghihintay dahil ang decision time ay narito na. Ayan, ano nga ba ang nangyayari? Kasalukuyang bumubuo po sa XRP ng isang symmetrical triangle sa daily chart. Ibig sabihin ang mga sellers ay gumagawa ng lower highs habang ang mga buyers naman ay lalong itinataas ang support. At ang resulta, isang price squeeze sa paligid ng $1.35 region. Para po itong spring na pilit na pinipitpit. Habang lalong sumisikip po ang triangle, lalong lumalaki ang pressure. At alam natin ang nangyayari po sa spring kapag binitawan. Isang malakas na talbog ang siyang kasunod. Ayon po sa analysis, ang volatility ay laging nagko-contract bago ito mag-expand. Ngayong nasa dulo na tayo ng apex o dulo po ng triangle dito, wala na halos matakbuhan ang presyo. Kailangan na nitong pumili ng direksyon. Paitaas kaya o paibaba? Ang liquidity ay nag-iipon na sa magkabilang panig. Maraming stop orders sa itaas ng resistance at sa ibaba ng support. Kapag nabasag po ang isa sa mga ito, asahan ang isang mabilis at marahas na galaw dahil sa mga liquidations at saka momentum entry. Ngayon ay bakit ito mas exciting ngayon? Tandaan po natin na tapos na ang legal battles ng Ripple noong August 2025. Wala na po yung legal uncertainty na laging pumipigil sa technical patterns dati. Ngayon, purong market dynamics at saka technical analysis na ang nagpapatakbo kay XRP. Kaya ang standoff na ito sa pagitan po ng bulls at bears ay hindi na magtatagal. Ayan, kung sino man ang manalo sa $1.35 battleground na ito, sila po ang magdidikta ng trend sa susunod na mga buwan. Ayan, ang masasabi ko po rito ay ang babala ni Dark Defender dito ay malinaw. Get ready for volatility or paghandaan daw natin ang volatility. Hindi sinasabi ng chart kung saan po ang direksyon, pero sinasabi nito na gumalaw ka na. Handa na ba ang entry mo para sa breakout na ito? At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.